Hey mga kapatid, welcome back. Dito po tayo sa tabi dagat. Paparelax lang. Tingnan natin yung lokasyon. Pakita ko sa inyo. Sobrang ganda. Tingnan nyo ha. Tabi dagat dyan. Ayan. Alright. Okay. Welcome back mga kapatid sa ating Coach Haji Vlog. Dito po tayo sa tabing dagat at maparelax. Ang ating bibigyan ng reaction regarding dun sa itong naganap na candlelight rally dyan sa Davao City na pinangunahan ng ating dating Pangulong Duterte at yung kanyang mga anak. Ito yung base doon sa napanood ko, talagang tahasan na pong by the way nga pala, bago po ang lahat, kung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po. Kung hindi naman at mabigat yung subscription, kahit like na lang po or comment or share na lang, masaya na po kami. Masaya na po ako. At salamat din po pala doon sa mga nag-subscribe. Na-appreciate ko po ng sobra. Ito po ating bigyan ng reaction yung naganap na candlelight dyan sa Davao City. Malalaking personalidad ang dumating, mga talagang dating opisyal at iba't ibang dako ng ating bayang Pilipinas ang pumunta. May mga iba sa Iloilo, parang halo-halo, may Luzon, ganyan. Pero ang napansin natin doon, yung tinatawag ng parang nagdeklara na talaga ng talagang paghihiwalay, di ba? Kasi unang-una, di ba? Yung mga anak ni former President Digong Duterte talagang pinagre-resign si BBM, di ba? Pinagre-resign na siya ng pangunguna ng ating mayor ng Davao na si Baste, di ba? Mabigat po yun unang-una, di ba? Kasi nga parang nasaktan sila doon sa situation na yun na talagang, di ba, ang hirap naman. Dating presidente, dating di ba, kinakanti nila, sabi nga. Ang mabigat dito ito, di ba? Ang hirap, kumbaga, nung magsalita na si Pulong, di ba, nanguna yung ating vice president na si Inday Sara. Bagamat walang atake doon, walang sinasabi, ginawa lang, nagpasalamat doon sa mga bawat pumunta doon, yung mga pasalamat yung buong pamilya Duterte, di ba? Talagang kumbaga, hindi pa siya nagbibigay ng mga talagang mabibigat na mga pahayag laban dito sa ating administrasyon na si BBM, di ba? Nakita natin yung pagiging patient niya doon. Pero doon sa dalawang magkapatid, talagang nagwala. Kumbaga, talagang binigyan ng diin, di ba? Talagang wala, kumbaga, kung wala ka raw pagmamahal sa ating bayan o, di ba, sa sinabihan ni Baste si Pangulong dito BBM, kayo mag-resign. Malinaw ang mensahe, mag-resign. Pero doon sa Congressman Pulong, talagang galit siya doon sa mga tungkol doon sa ini-issue sa kanya, di ba? Na hindi naman napunta sa kanya, sa district naman yun. Kaya nagkaroon lang talaga siya ng, diba, mabigat na mensahe, titambalos-los, di ba? Pero mabigat ito, nung magsalita na ang dating Pangulo, di ba? Ito mabigat. Dating Pangulo po yan ng ating Republika ng Pilipinas. Di ba? Kaya sabi ko, yes, sandali Dali lang. Yan mabigat doon, di ba? Dating Pangulo yan ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Yung pahayag niya, talagang tahasan ng sinabi, di ba? Nabinigyan siya ng kopya ng PDEA, di ba? Tahasan ng sinabi na talagang kasama sa listahan si BBM sa PDEA ng mga tinatawag na gumagamit, di ba? Ng ipinagbabawal ng gamot. Ang bigat po noon, di ba? Talagang sinabi niya na kasama siya sa listahan. At ang mabigat pang lalo, yung sinabi niya na, ba, meron tayong presidente na drug addict.
Ito, china-challenge ko lahat ng mga, ito, ang bigat nitong pahayag na to, tahasan ng sinabi, di ba, na talagang drug addict ang ating Pangulo. Sa mga membro ng kapulisan natin at ang Armed Forces of the Philippines natin, di ba, ang bigat po niyan. Una-una yung simpleng addict nga lang, simpleng na binibigyan nyo ng o talagang, di ba, inaaresto nyo o ano paman. Ito, nagsalita na ang ating dating Pangulo na talagang bangag ang ating Pangulo na si BBM. Bangag. At talagang tahasan niya sinabi na talagang drug addict ang ating presidente. Mayroon tayong presidente na drug addict. O di ba, china-challenge ko lahat, halos karamihan ng mga dumedepensa sa ating mahal na Pangulo, nitang BBM na to. Diba? Kayo ba, papayag ba kayo na isang Pangulo? Diba? Ang bigat nito eh. Ang labas nito, diba? Dahil inakusahan na siya ng ating dating Pangulo. Inakusahan na siya ng direktamente, sinabihan na siya ng ganun, na drug addict ang ating presidente. Diba? Marapat lamang na, diba? Ang magiging kwan nito, hindi na hindi na ang dating Pangulo ang magbibigay ng tinatawag na proof diyan, di ba? Ang lalabas diyan, di ba? Yung burden of proof kailangan magmula na sa ating BBM. Na patunayan niya hindi yan totoo. Patunayan niya na hindi siya drug addict. Di ba? Kailangan niyang patunayan yan. Nationwide yan. Ano na lang sasabihin ng international community, lalo doon sa mga counterpart niya na presidente, mga prime minister, di ba? Ang bigat yan, akusasyon na yan, di ba? Sino ang matinong tao, di ba, na katulad natin na alam mo yung presidente ay drug addict, nananahimik lang tayo. Yung mga dumidepensa dyan, si BBM, na ganon, di ba? Papayag ka ba? O papayag ba tayo na isang presidente? Anong magiging bukas ng ating bansa? Anong magiging bukas ng ating mga kabataan? Kung yung pinakamataas na nanunungkulan sa ating bayan ay isang drug addict, ang bigat niyan. Kaya sinasabi ko nga, di ba? Sina-challenge ko, di ba? Yung lahat ng mga dumedepensa, si BBM, kayo ba? Papayag ba kayo sa pamamagitan ng ganyan yung kinabukasan ng iyong mga anak? Diba? Kinabukasan ng bayan natin o ating mga anak. Anong magiging hantong nito? Diba? Kung ang isang presidente ay drug addict, diba? Bigat niyan. Yun na nga lang, diba? Yung sa international community na kanyang pinupuntahan. Diba? Ano? Yung kahihiyan eh. Yun ang mahirap dun eh. Kaya nakapagbitiw siguro itong ating baste na ganun, mag-resign. Kasi dahil alam niya, at sinabi rin ng dating Pangulo na alam ng military yan. Kayo ba, papayag ba kayo ng isang presidente ay drug addict? Base yan sa testimonya ng ating dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi tayo nagre-relay sa isang party na baga nag-aakusa ng ano paman. Pero yung nag-aakusa sa kanya, yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. May intel yan eh. Diba? Kompleto sa intel yan. Nakasama nga daw siya sa listahan. Tatanong lang po. Diba? Pero tahasan ng sinabi ng ating Pangulo, na dating Pangulong Rodrigo Duterte, na talagang drug addict ang ating Pangulo. Ang bigat po niyan. Kaya nga sabi ko, paano pa nila ididepensa yan? Kahihiyan yan sa buong mundo. Sa international community na mga counterpart nila. Sino magtitiwala? Diba? Oh. Pero, base doon sa mga pahayag na yon, diba? Sila nakakaalam yan eh. At nagsalita rin naman
nagbigay pugay din naman ang ating Vice Presidente. Pero ito, personal advice ko talaga. Yung personal advice ko lang kay Vice President bilang Vice Presidente ni BBM. Siguro ito na yung time para isa rin siya sa mag-speak up o magsalita regarding doon sa mga nalalaman ng kanyang ama. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman yan. Alam niya rin naman yan, di ba? Hindi yan lingid sa kanyang kaalaman. At ito rin ang isa sa mga masasabi ko din na sana bilang DepEd Secretary, nagdeklara na di ba? Yung mga kapatid mo, nagdeklara na sila. Kumbaga hindi natin sabi na deklara ng gera regarding sa politika o sa pamumuno ng yung presidente. Siguro ito na rin yung tamang panahon. Di ba? Naipakita mo rin sa sambayan ng Pilipino na hindi ka nananahimik tungkol doon. Bagamat nire-respeto natin yung kanyang katahimik o kanyang mga posisyon regarding doon sa pagbati ko sa ating Pangulo. Dahil Vice President nga po siya. Pero ito lang, ang masasabi ko lang po talaga, short lang. Dapat bumibitaw ka na rin po bilang Secretary na ng DepEd. Bakit? Duterte family mo po yun, nagdeklara na ng mga ganitong uri ng pananalita, mag-resign. Diba? Nandiyan ka sa circle ng mga Marcoses bilang DepEd Secretary. Diba? Dapat iwanan mo na rin siguro yung pagiging DepEd Secretary. Pero yung pagiging Vice President, dahil ikay halal ng bayan, hindi naman po siguro karapat-dapat na mabitawan mo. Dahil hinalal ka ng buong Pilipinas, lamang ka pa po sa boto sa ating Pangulo. Kaya, manatiling Vice Presidente na may paninindigan. Ipakita mo rin talaga sa mga mamayan na hindi mo kinukonsente, hindi mo pinapawalang bahala yung mga pinasabog ng iyong ama. Diba? Kailangan bigyan mo talaga ng bigat ito. Excuse me po. Bilang Vice Presidente, pakita mo rin yung pagiging totoo, magsalita ka na regarding do sa mga kaso o mga nalalaman mo na itiniwalat ng iyong ama. Diba? Kaya mga kapatid, tayo ba papayag sa ganong sitwasyon? Ang Forces of the Philippines, PNP, ordinaryong adik, inaaresto nyo? Ito, bilang kasama sa listahan ng drug of war ng PDEA, ba't hindi nyo magalaw to? O, ba't hindi nyo maaresto to? I-addict pala yan. Diba? Nananawagan po tayo sa mga dumidepensa. Alam natin na karapatan nyo yan. Pero, bilang mamamayan, matinong mamamayan, papayag ka ba na ang presidente mo ay drug addict? Anong kapakanan o anong future ng yung mga anak, yung mga apo? Sige, isipin yung mabuti. Diba? Ano nang kinabukasan ng ating mga anak nang ang isa sa pinakamataas na posisyon ay gumagamit ng pinagbabawal ng gamot? Ang bigat niyan. Saan patutungo ang ating bansa kung ang isang presidente ay drug addict? Base po doon sa pahayag ng dating Pangulong Duterte. Malinaw po yan. Mabigat po yan. Kaya sana makita na po natin mga kapatid. Kita natin ang mali. Magsalita po tayo. Nakikita natin nagsalita na ang dating Pangulo. Siguro naman mayroon siyang basihan. Kaya ang burden of proof na niya, naki-BBM na talaga. Napatunayan niya na hindi siya drug addict. Patunayan mo po, BBM, na hindi ka drug addict. Base sa akusasyon ng dating Pangulo na si Roa Duterte, na ikaw ay ang ating Pangulo ay isang drug addict. Patunayan niyo po na negatibo po kayo. Nananawagan po kami. Patunayan niyo po na hindi po kayo drug addict. Ang presidente namin ay hindi drug addict. God bless po at sana nakita natin maling-mali ang isang namumuno ay isang drug addict. Maling-mali po yan.
ordinary nga lang na gumagamit, inaaresto. Kaya sana naman, mga kapatid, makita natin ang tama. Makita natin kung ano ang magiging resulta nito para sa kinabukasan ng ating bayan. Para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Sana, mabigyan na ng liwanag ang ating kaisipan. Mabigyan ng tamang makita natin na mali. God bless po. At basta lagi ko sinasabi, dun, pag mali, pag tama, magsama-sama tayo. God bless at God bless. Thank you po.